Oo, yung parang Nakakonect sa ano. Upper room. Dapat yan ay may upper room ha. Wala kayong dalang bahay. Kuya, turn. Ayun. And suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind. Gusto namang mukha niya And na. it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven Ayan, sa mga kasmile. Ito yung mga happenings na and it sat upon nangyayari ngayon at andito tayo ngayon sa Hairco na kung saan ay may ano yan actingan. And then they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Following this, Peter stands up and delivers a powerful sermon that God will bring many of these hearers to faith in Jesus for the first time. This whole account has many lessons for us about sharing our faith in Jesus with others. Yan po nagtatapos mga kapatid. Hindi daw pala. Kanya-kanya diskarte, sabi namin. Dinaw. Sabi niyo po Sana dinaw. Kanya-kanya diskarte. Okay, next. Thank you. Wala akong kinalaman dyan. Ang ganda oh. Ganda ng costume nila. Wala na nga kung ganda yung ano na yun. Si Daniel ka. Hindi naman namin sisirain eh. Oo, yung saray. Sige. Yung image. Ikaw yun, di ba? Masakit yung likod. Masakit ang likod dyan. Babasahin ko na. Okay. Si Daniel with the statue. Daniel yan? Si statue? Si Daniel ito? To the Lord only. And si Juan na nasa Patmos. Sama ko. Si Isaiah. Nagsabay-sabay. Si David na hari. Si Pablo. Si Pablo. At ang ating modern na prophets ay si Ellen G. White. Ang Biblia ay produkto ng pag-iisip ng Diyos na inilagay sa salita ng mga taong ito. Bagamat halo ito ng diretsahang mga pangungusap ng Diyos at ng mga pananalita at paglalarawan ng tao, ito ay kinilala sa pagkakabuuan bilang salita ng Diyos. Sapagkat ito ay kinasiyahan ng Diyos. Kinausap sila ng Diyos at binigyan ng mga mensahe sa iba't ibang pamamaraan. Ang iba sa kanila ay sa pamamagitan ng panaginip na habang sila ay natutulog. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng pangitain na tulad ni Ellen G. White. Yan. At ang iba naman ay sa pamamagitan ng pakikinig na nagsasalitang ating Diyos na direkta at kanilang napakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. At ang iba naman ay sa pamamagitan ng harapang pagpapakita ng Diyos o ng isang anghel na Nakaputol lang. padala ng ating Panginoon upang makipag-usap sa mga propetang ito. Meron halos 40 iba't ibang mga propeta na sumulat ng mga aklat na kung saan sila ay kinasiyahan ng Diyos na sinasabi doon sa 2 Peter 1 verses 21 to 20 at doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17.
So ito po ang mga piling mga propeta, ilang mga piling propeta na kinasihan ng Diyos upang sa ganon ay isulat ang kanyang mensahe, ang Biblia, na siyang nakakapagpabago ng buhay ng libu-libong tao mula sa kapanahunang ibinigay ng ating Panginoon kanyang salita hanggang sa ating kapanahunan. Ito po ang aming presentation. Noong unang humarap sa katotohanan ng Ebanghelyo, narito si Nicodemus. Dahil ang mensahe ng bagong kapanganakan ay banyo. Ay hindi galing sa karaniwang tao kundi suma sa kanya na nagpapadala sa iyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Malibang isang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakita. Kasayo-sayo dyan. Uy, buti na lang pala, praise God, na mayroon akong kumot na bitbit. May kumot ako nilalagay pala sa likod. Oy, maganda to, maganda to. Panoodin natin, may mga background pa to. Pwede po magsiyo po muna. Anong? Totoo nga to. Titingnan ko nga sa Biblia kung totoo nga itong nandito. Tapos nang magkikinuman. May ba... Oo nga. Sabado nga ang tunay na pagsamba. Dito tayo, 3. 1, tama. 3. Ayan, 3. Okay, si Madam Richie ang ating judge, okay? So, dito sa game na to, since our team is I will go with the Holy Spirit fire. So, ang unang criteria, since parang kulang yung kinalderian, tama ba? 2, 4, 6. Dapat 6-6? Ilan kaya to? Ayaw masunog yung ate ko siya. Okay.